Good morning everyone. Welcome po sa ating YouTube channel, TikTok and Facebook page. Kung saan man po kayo naroon sa mundo, good day po sa inyong lahat. So mahalaga po ang ating tatalakayin ngayong hapon. Ito po ay patungkol sa agarwood. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe, paki-click yung notification bell at pa-share na rin itong video na ito sa friends at sa families nyo. Before we proceed with the proper discussion about agarwood, mayroon lang po ako sa inyong ipapakita. So, nag-post po yung DNR recently. Meron po silang na-confiscate ng mga agarwood chips sa NAIA. Ang main reason kung bakit nila hinuli ito ay walang maipakitang kaukulang permit. Yung may dala nitong mga agarwood chips. Specifically, wala siyang mapakitang tinatawag nating CITES permit. Okay? So sayang, ang dami niyang agarwood chips. Sa I think wildwood ito. So of course, pag wildwood yan, so illegal yung pagkuha niyan sa kabukiran. Kaya wala talaga siyang kaukulang papel na maipakita doon sa personnel or security personnel sa NAIA, kaya siya kinompiscate at again, mahigpit na pinagbabawal po ang under RA 9147 ang pangungulekta, pagkuha ng wildwood sa kabukiran, lalo na yung mga seeds tsaka seedlings. At i-discuss ko later dito sa ating presentation kung ano yung tamang paraan sa pagtatanim ng agarwood sa Pilipinas in a legal way, okay, based sa DNR regulations and local laws. Okay, so let's proceed with our discussion for today. So ngayong hapon ay pag-uusapan natin ng agarwood farming seminar 101, ang propagation at permits. Bago tayo magpatuloy, i-discuss ko muna kung ano yung nilalaman ng ating topic sa hapon na ito. Unang-una, meron po tayong tinatawag na disclaimer at i-discuss din po natin yung mga main products ng agarwood at yung market, kung may bumibili ba sa mga agarwood. At panghuli is yung DNR permits, yun yung pinaka-importante, yung legalities, para hindi masayang yung investment nyo kung plano nyo mag-venture into agarwood farming. Gusto ko lang naman sanang i-share kung paano ako napunta dito sa agarwood. Check ko muna kung nare-record siya. Okay, nare-record naman. So, way back 2019, nagtatrabaho ako bilang isang recruitment officer sa isang kilalang BPO company sa Pilipinas, Concentrex, formerly known as Convergys. So, nagkaroon sila ng recruitment hub dito sa Abukay, Tacloban City, at isa ako sa mapalad na nakuha bilang HR Recruitment Officer 1. May naalala kong situation kung saan mayroon akong na-interview na isang babae. Taga dito rin po siya sa Dagami, Leyte. At isa sa mga tanong ko during sa interview is kung ano yung trabaho ng parents niya. Specifically, yung father niya. Sabi niya, yung tatay ko po ay barangay tanod. Pero sa umaga or sa buong araw, siya po ay isang taga-kiskis ng kahoy or wood carving ng agarwood. So, doon, yan yung first time na
nakarinig ako ng word na agarwood. So, syempre ako, nagtaka at curious, tinanong ko ulit yung applicant kung ano yung agarwood. So, sabi niya, yan po sir yung mahal na kahoy. Nagkakahalaga yan ng hundreds of thousands or even millions. So, syempre ako, na-shock ako. Yun yung first impression ko. Na-shock ako at of course, hindi agad ako naniwala kasi bakit magkakahalaga ng hundreds of thousands or billion, kahoy lang naman yan. Diba? So, naisip ko baka nagjo-joke lang tong aplikante ko. Pero sabi niya, seryoso daw talaga sir. Yung tatay daw niya ay nagtatrabaho sa isang malaking opisyal sa bahay ata yon. Tapos nagkikis-kis daw ng agarwood. Kasi tinatanggal daw nila yung puting kahoy at gusto lang nila makuha yung itim. Hindi ko pwedeng i-mention kung ano yung posisyon niya sa politics, basta mataas din siya na opisyal po. Sa Dagami Leyte po ito nangyari. So, sabi ko, okay, to make the story short, I let her pass. Now, she's working in Concentric Cebu. Kinagabihan, I did my research sa YouTube, sa Google. Search ako kung ano talaga yung agarwood. Yun, I found out it's true. It's really expensive. And nakita ko din na may documentary na pala yan si Ma'am Jessica Soho. So, para masuportahan yung mga investigations ko, kasi ako gusto ko talagang mag-venture sa agarwood farming kasi nakikurious talaga ako. Pero ako yung klase na tao na very careful. Okay? Kung gusto ko mag-invest sa ganito, always ako nagpe-perform ng due diligence. Nag-iimbestiga. So, kinaumagahan, umuwi ako dito sa amin sa Barangay Patok, Dagami Leyte. Nagkandak ako ng mga investigations, nagtanong-tanong sa mga tao kung nakarinig na ba sila ng agarwood, kung totoo ba ito. And I was shocked. Sabi, nako sir, nagsimula pa yan 2016. May pumunta dito sa amin, nagpakita ng pictures, tapos mga transaction nila na binibili nila yung kahoy na yan. Siyempre, kaming mga tao, yung mga tao naniwala kasi mayroong proof talaga na napapakita at pinakita yung picture ng kahoy tsaka itsura ng dahon ng puno. So ang nangyari, ang iniwan ng mga tao, pumunta sila sa bukid. So halos maubos yung mga tao dito sa amin sa Barangay Patok. Pumunta sa bukid yung ibang mga karatig na barangay, Kalipayan, lahat nakarinig, nag-viral agad 2016. Yun, punta sila sa bukid, putol lang putol, at may mga nakuha talaga silang mga agarwood. Yun yung mga tinatawag na wildwood. I-discuss ko sa next slide yung dalawang uri ng agarwood based sa quality. So, mga nakakuha silang wildwood. Ang masaklap lang dito kasi mura yung bili sa kanila ng mga naghahanap. Kasi halimbawa 2 kilos, so ang market value talaga noon is sumaabot ng 1.7 million per kilo. Yung bilin lang ng mga nagpahanap or yung mga tinatawag natin mga middleman, mga 10,000, 20,000 lang, tapos binebenta naman nila doon sa mga foreigner ng milyones na. So parang may injustice, no? Hindi balance, hindi fair. Kaya yun yung nangyari. Ang disadvantage lang, syempre, hindi lahat ng mga naputol na mga Aquilaria trees, specifically Malasenses or Lanete or Lapnisan, ay may lamang wildwood. So, halimbawa sa 100 trees, or halimbawa sa 10 Lapnisan or Lanete na kahoy, isa or dalawa lang yung may laman na wildwood. Kasi hindi lahat nagkakaroon ng natural infection sa puno.
Kasi depende yan kung aling puno ang natatamaan ng lightning or inaatake ng mga insekto. So very rare. Kaya nga dahil very rare, kaya siya mahal. Yun yung nangyari. So yun, naalarma yung gobyerno natin, yung DNR, dahil sa illegal poaching. Halos maubos na yung species ng Aquilaria natin dito sa Pilipinas. I'll discuss later kung ano yung dalawang klase or species ng Aquilaria ang inaalaw ng DNR for legal propagation. Kaya ngayon, nagkaroon ng regulation ng DNR na ipagbawal na ang pagpuputol, pangunguha ng mga wildwood seeds at seedlings sa kabukiran, bagkos inaalaw na nila ang pagpropagate nito basta you follow lang yung regulations, at i-discuss ko mamaya yung mga proper regulations. Okay? Kaya yun, that's how I discover agarwood. But my research didn't stop there. I've attended several seminars, iba-ibang seminars like in Mindanao, Bukidnon, here in Leyte, and recently sa Thailand. And share ko sa inyo yung mga videos ko later, lalo na yung inoculation tsaka carving later sa ating slides. So that's how I got into agarwood farming, guys. Okay, so let's continue our discussion. So unang-una, bago tayo mag-start sa ating discussion, check ko muna kung nagre-record yung ating audio. Hello? Okay, nagre-record naman. Okay, so unang-una, meron po tayong disclaimer and notice. So again, no endorsement. This content or discussion is purely educational and for informational purposes only. So we do not endorse, promote, or represent any specific organization, company, nursery, or brand of inoculation technology. So our main purpose is to provide education on the correct scientific and legal methods of agarwood farming, supporting sustainable development within the Philippines while adhering to the local laws and DENR regulations. Discretion for everyone who is watching this video. Any decision to engage in agarwood farming, investment, or related businesses activities is entirely up to you guys, okay? It's your own discretion and risk. This discussion does not guarantee financial success or return on investment. So, napakaklaro po ng ating main goal nitong ating discussion for today. Let's continue. So, I remember na mention ko sa inyo kanina, may dalawang uri ng agarwood. Pero bago tayo magpatuloy ay let's define muna kung ano ba talaga yung agarwood. So based sa dictionary, ang agarwood po ay yung black resin na final product ng Aquilaria species producing agarwood trees. Okay? So dalawang uri po yung klase ng agarwood. Meron po tayong tinatawag na wildwood. Okay, ito. Wildwood ito. Sobrang itim. Tapos yung isa naman is cultivated wood. Ito. Okay, cultivated wood. Check natin kung gumagana yung ating camera. So hindi gumagana yung camera natin, but it's okay. It's okay guys, so long as gumagana yung audio natin. Okay. Okay, so as I've mentioned, dalawa po yung uri ng agarwood. Ito yung una is yung wildwood. Ito yung hitsura ng wildwood, as you can see. Kung mapapansin nyo, iba yung hitsura niya kumpara sa cultivated wood.
So, ang wild oat po ay nagkakahalaga ng 30,000 to 100,000 per kilogram. Okay? So, yan yung presyo niya. Nakadepende pa rin sa rarity kung ilang taon na yung mother tree kung saan kinuha yung wild oat. Yung wild oat po ay nabubuo siya dahil sa natural infection. So, meaning walang intervention ng human hands or no human intervention. So, it could be natamaan ng kidlat yung Aquilaria tree, tapos pinasukan ng mga insekto yung butas, o di naman kaya ay natumba yung puno pero hindi naputol yung main root niya, nakaano siya sa ground, nakahiga, and yan may mga certain fungi or fungus na nag-infect doon sa puno, which resulted in producing wild oat. As I mentioned earlier, nabubuo po yung wild oat, very rare kasi 10 out of 10 Aquilaria trees, only 1 or 2 lang yung nai-infect. Ganun ka very rare. Okay? Yung or ganun ka baba yung percentage ng recent production. If mag-aantay lang tayo sa natural inoculation. Yung pangalawa naman guys ay yung cultivated wood. Yung mga cultivated wood guys, ito na yung mga galing sa mga farm. Okay? Iba rin yung hitsura niya. Pero still it has a wild wood. Sa ano kasi, sa Saudi Arabia, quality yung labanan doon sa agar wood. So, kung yung cultivated wood mo is malapit sa wild wood yung quality niya, bibilhin talaga yan. Bibilhin yan. So, nakadepende sa quality kasi may quality test sila niyan doon na facility or laboratory doon sa Saudi, especially doon sa mga tindahan ng mga agarwood or perfume kasi very strict. Anyway, yung cultivated wood nagkakahalaga lang siya ng $500 to $7,000 per kilogram, but still reasonable naman. So yung cultivated wood, hindi to natural infection, mayroon na itong human intervention. So kung baka yung puno nilagyan nila ng nails, binutasan, nilagyan ng kung ano-anong chemicals or fungi para makaproduce yung puno ng resin, kaya ganun, kaya siya tinawag na cultivated wood. So specific na term is inoculation. Okay, inoculation ang specific term para makaproduce ng cultivated wood. So may mga inoculation na ginagamit like sa Thailand, Vietnam, at Malaysia at Indonesia. Based sa research ko, yung bansa na number 1 exporter ng cultivated wood ay yung Vietnam. Pero wala pa tayong data or idea kung anong klaseng inoculation ang ginagamit nila. Wala tayong idea. Of course, it's very confidential. Sila kasi yung number 1 na supplier ng agarwood sa Middle East. Pero yun nga, dahil sa supply and demand, kulang pa din yung mga supplies galing Vietnam. Kaya kailangan talaga ng mass plantation ng Aquilaria species producing agarwood. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Okay? What else? So, i-discuss naman natin yung
mga species na native dito sa Pilipinas. So 7 to 9 ang na-discover, pero dalawa lang dito yung inaalaw ng DNR to be legally propagated, cultivated, and ma-market or mabenta. So unang-una ang Aquilaria commingiana. Ito yung bunga ng Aquilaria commingiana, kulay orange, tapos may itim yung pinaka-seeds niya. At ito yung dahon naman, wavy na dahon. Ang Aquilaria commingiana ay kilala ding tinatawag na dwarf agarwood kasi hindi ito tumataas gaya ng lanete na sobrang taas at lumalaki yung katawan gaya ng isang drum. Nakaka-produce din to ng wood, high quality wood, pero minimal amount kasi nga dwarf siya, hindi masyadong lumalapad yung katawan niya compared sa Malasensis or Lanete. Aquilaria commingiana is also good source ng agarwood tea. I happen to experience drinking agarwood tea nung nag-attend ako ng several seminars, especially recently dito sa Burauen, Leyte. At masarap po siya, very relaxing yung effect niya sa body. At para sa akin na mas maganda siya kumpara doon sa mga tea na nabibili nyo sa mga supermarkets kasi may mga additives na yun na nilagay. Ito, pure lang, so long as meron kang commingiana na tanim, tapos mag-harvest ka lang ng mga dahon, ibilad mo, let it dry, and then pakuluan mo lang, lagyan mo ng honey at saka lemon, yan, you have agarwood tea. It has medicinal benefits. Okay, so yun, number 1, Aquilaria commingiana. Ito yung picture ng young commingiana, adult commingiana. So kung mapansin nyo, ito yung dahon niya. So kung may makita kayo na ganito yung dahon, so possibly commingiana po yan, lalo na ito. Yung pinakasikat ngayon is yung Aquilaria malasensis. So ganito yung hitsura ng seeds niya, parang avocado. Tapos ito yung mga seeds niya, dalawa lang, maliliit. Kumpara sa commingiana, malaki. At ito naman yung dahon niya. So Aquilaria malasensis, ito ay lumalaki ng sobra, kaya advisable itong itanim sa malayo sa syudad. Okay, kasi sensitive kasi yung mga ganitong puno. They only thrive sa mga malalamig na area. Okay, sa malalamig na area. Pero again, kung yung lupa mo ay may mga existing trees, Aquilaria malasensis and commingiana will thrive. Alright. At hindi ito pwedeng gawing tea guys yung commingiana lang yung advisable. Ito kasi mass production to ng resin. Kasi lumalaki nga yung katawan, so mas maraming resin ang kayang i-produce ng malasensis. So ito yung hitsura ng young malasensis versus adult malasensis. Kung mapansin nyo, tumataas talaga to. Ito, mga ano pa lang to, mga 15 years old. So they can live up to 100 years old guys. So hayaan nyo lang tong lumaki pa. Kasi it's revenue. May mga tanong kayo guys, huwag kayong mag-atubiling mag-comment sa ating video, and then I'll try my best na sagutin yon lahat-lahat. Okay, so ngayon i-discuss naman natin kung ano yung main products ng agarwood. So far dalawa lang yung main product ng agarwood. Una is yung incense, pangalawa is yung wood oil. Incense yun, ginagawa ng mga mostly ng mga buyers dito ay mga Saudi Arabia
at saka China, and also Japan, even sa Philippines or India. Incense, kung mapansin nyo yung sa simbahan, yung ginaganon ng mga sakristan, yan, mayroon pong agarwood ingredient yan. Kaya pala siya mabango. Pero hindi siya ganong karami kasi nga sobrang mahal ng agarwood. Pero nilalagyan po yan, may agarwood powder po yan. Okay, ito naman sa China. Okay, yung sa mga ginagamit ito sa mga religion activities, guys. Alright. Next. Kung mapansin nyo pala, guys, nagproproduce ng oil. Kung sunugin nyo, mapapansin nyo may oil siya. So that means magandang quality yan kasi nakaproduce ng oil at mabango po ito. I happen to smell one. Nanghiram ako sa isang kong kaibigan na wildwood at napakabango po. Ang health benefits naman po ng incense ay, nung experience ko siya, is nakaka-relax po siya. Soothing and relaxing. Lalo na kung medyo may problema ka or parang foggy yung isip mo, I highly advise na magsunog ka lang ng agarwood sa isang room, makinig ka ng mga relaxing music at magsunog ka ng agarwood and then inhale the grabe yung epekto niyan. Very good effect. At ang isa pang epekto nito, nakakapagpabata ito based sa research ko. Pero wala namang sa research ko lang yun. You guys can do it. Okay, that's it. So yung pangalawa naman na main product ng agarwood is yung wood oil. So yung wood oil, guys, para makagawa ng wood oil, kailangan mag-undergo ng distillation process. So ang ginagawa, kung mapansin nyo itong kahoy, ginigiling ito, ginagrind yan, tapos na-undergo ito ng distillation. Kasi itong itim na to, yan po yung oil content. Paano malaman kung maraming wood oil or oil ang laman ng agarwood? Ilagay nyo sa baso yung wood na may tubig. Pag lumubog po yung kahoy, maraming oil content yan. Which is mahal. Mahal ang bili ng agarwood na yan. Lalo na kung wildwood. Okay, so dalawang uri yung wood oil natin. So from wild agarwood tsaka cultivated agarwood. So kung galing sa wild yung wood oil, $150 to $300 per ml. Pagka cultivated naman, $30 to $150 per ml. Pero still good pa rin. At least may presyo pa din, di ba? Kaysa wala. Ang pinaka main purpose ng wood oil, guys, is tinatawag itong perfume enhancer. Okay, so sa Europe, sa US, sa Saudi Arabia, yung mga perfume companies, sila po yung mga number 1 na bumibili ng mga wood oil. Kasi yan yung nagpapa-enhance ng perfume nila para long lasting. I happen to experience one wood oil nung nag-attend ako sa Thailand at nilagay ko sa palm ko, just a small amount. And na-miss ako kasi kinabukasan up until the afternoon, nandun pa rin talaga yung bango niya, hindi matanggal. So very amazing. Kaya pala may mga perfume na sobrang mahal kasi nga may wood oil na nilagay. At ipapakita ko sa inyo yung sample ng mga perfumes na yon. Ito, yung Tom Ford, Aqua di Parma. Ito, sobrang mahal niyan, guys. Can't afford it. Pero kung mayroon naman kayong pera, lalo na kung mahilig ka sa perfume. Ako personally, mahilig ako sa perfume. Sikat sa akin yung Aficionado tsaka Ian Darcy. Pero walang oud yun, ha. Pero mabango sila. How much more kung may oud, di ba? The amazing. I'm planning to buy one perfume na may pure wood oil for for collection purposes kasi sobrang mahal talaga. Siyempre pag-ipunan po natin.
So only royals and rich families can afford to buy those kind of perfume. At for your information pala guys, you might wanna ask yourself kung pwede bang ma-imitate yung oud oil sa laboratory. Based sa research ko, mahirap po siyang i-imitate, like kopyahin ba? Kasi iba yung chemical components niya, very complex. Kaya nga yung Aquilaria trees ay tinatawag na wood of gods or wood of gods. Kasi siya sa family tree ng iba-ibang species ng puno, top 1 yung agarwood po or Aquilaria species. Ganon ka-complex yung kanyang chemical components, kaya yung mga scientists nahirapan silang i-replicate yung oud oil or try to mimic yung oud oil na ginawa sa laboratory. Kaya nga very expensive dahil hindi siya kayang i-replicate or kopyahin basta-basta, unlike sa ibang product na pwedeng pekehin. Kaya ganun, isa din yun sa main reason naalala ko. Okay, let's continue. So ito yung mga seminars na I've attended with certificate. By the way guys, for those who would like to establish a nursery in the future, lalo na let's say mayroon na kayong plantation ng agarwood, of course magre-reserve kayo ng mga puno for as your mother tree, so makakaproduce yan ng bunga and you'll be able to germinate them, yung seeds, at ibenta yung seedlings. So isa sa mga requirements sa pag-establish ng nursery para i-rehistro yung nursery mo sa Securities Exchange Commission or DTI is yung certificate na nag-attend ka sa isang agarwood farming seminar. And hopefully we'll be having another agarwood farming seminar dito sa Dagami Leyte, kasi recently we held our successful agarwood farming seminar in Burawin, Leyte, and madami po yung nag-attend kasi yung participants po natin is only supposed to be 60, madami po yung nag-attend, pero we still accept naman walk-in applicants. So pinaka-importante po na mag-attend kayo kung may plano kayo for nursery business in the near future. And of course, medyo may registration fee lang po na ina-ask kasi nga yung resource speaker natin is from Mindanao. Pupunta lang siya dito for the fare expenses, tapos yung hotel accommodation, tapos yung venue pa. Pero reasonable naman yung registration fee. Hindi siya overpriced. Okay? Very reasonable naman. Importante dun, makakuha ka ng certificate. Okay? Win-win. Okay. So, ito yung some pictures na nakuha ko recently when I've attended a seminar in Thailand. Diba, na-mention ko earlier, interested ako sa agarwood farming, so I did my research, of course. Tinanong ko what is agarwood, ano yung mga prices ng agarwood, and how agarwood is produced. So napagtanto ko, kung gusto kong maging milyonaryo, kailangan kong magtanim ng millions or billions ng Aquilaria species producing woods. Siguro 1 billion Aquilaria commingiana at 1 billion Aquilaria malacensis. Kasi ang gusto ko kasi natural infection. Kasi nga wild wood sobrang mahal, di ba? Rarity, mahal. So of course, unang-una kailangan may budget ako. Pangalawa, may lote ako na titulado sa pangalan ko. Pangatlo, kailangan I have to take good care of my health kasi kailangan umabot ako ng 90 years old or 100 years old kasi gusto ko kasi the longer na tumatanda yung Aquilaria species, mas maraming reason ang nabubuo at tumataas yung kalidad niya or quality, lalo na kung naturally infected by nature. Yun yung pangarap ko, di ba? Kasi nga I mentioned already na out of 10 Aquilaria species, mga isa or dalawa lang yung makakaproduce ng wildwood
by natural infection. So I did more research kung ano yung ginagawa ng iba, like sa Vietnam, kasi sila yung number one supplier ng cultivated oud sa Saudi Arabia or Malaysia, Indonesia at Thailand. Ano ba yung ginagawa nila? Bakit sila nakaka-produce ng agarwood in just a matter of 10 to 12 years? And nag-research din ako kung ano yung pinaka the best na inoculant na as much as possible walang chemicals, di ba? Kumbaga natural, yung maproproduce ng oud is very natural na agarwood. Kaya nag-research ako, and then I stumbled upon Sir Witsawa. Kaya nag-attend ako sa seminar niya sa Thailand, kasi gusto ko talaga personally makita yung inoculant na ginagamit niya, ano yung process, at anong klase, anong species ng Aquilaria yung puno nila doon. Noon nakita ko they have Krasna. By the way, Krasna is another Aquilaria species, pero native po siya sa Vietnam at Thailand, Malaysia or Indonesia. So itong si Sir Witsawa, ang inoculation niya ay yung bamboo stick. Kumbaga binababad niya sa isang solvent, or I don't know what they call it, yung solution niya na inimbento niya. Kasi just to tell you a background of Sir Witsawa, nakita ko lang din kasi siya sa Al Jazeera dati. So during sa interview, makikita nyo yung full documentary guys, nasa link ng video na ito yung documentary niya, Al Jazeera. During the interview, na sabi niya na dati talaga seller siya ng mga wild oud. Yun nga, dahil gusto niyang protektahan at ma-preserve yung mga Aquilaria species sa kanilang bansa, kasi napapansin din niya na paubos na yung Aquilaria species sa kanilang bansa dahil nga sa kakaputol. Tapos hindi naman lahat ng napuputol nila may laman na wild oud. So ang ginawa ni Sir Witsawa, nag-aral at nag-imbento ng inoculant. Kasi gusto niya na pag may inoculant, so may advantage, madaming masisave na mga Aquilaria species at makukontrol. Okay, makukontrol yung population. Hindi basta mawawala yung Aquilaria Krasna nila sa kanilang bansa. Kaya nag-imbento siya. And siguro mga 20 years na siya sa agarwood farming. He tried to inoculate yan sa Krasna, at yeah, it really did produce agarwood. I see it myself during sa seminar. Nasa link ng description yung link ng full agarwood seminar ko sa Thailand. Makikita nyo guys, it's really an educational trip. Grabe, first hand experience ko yan. At yung inoculant niya really can produce agarwood. And I have the certificate guys, as you can see. Ito pala yung name na niya, Pachera, named after his beautiful daughter. Shout out po kay Sir Witsawa Isrepekla. Thank you sir for having me in your humble home in Thailand. Thank you so much. Okay, let's continue. Again guys, if you have clarification or questions, do not forget to leave comments sa ating video. Ito naman yung recently yung Burawin Leyte na seminars namin. So ito si Doc M, not Doc M, si Doc at saka si Ma'am Ellen. So sila po yung ating resource speaker. I invited them kasi ako very strict, tsaka diba sabi ko sa inyo, I perform due diligence. So syempre nag-research ako ng mga registered DNR nursery na legitimate, and I happen to stumbled on their page, DM Infinite, and luckily I get to know Doc at saka Ma'am Ellen. So I
I invited them to conduct a seminar sa Burawin, Leyte kasi may plantation doon yung amo ko sa Burawin, Leyte. So it's a good idea. It's a good place for performing drilling and inoculation. And unang-una, yung certificate talaga yung inahabol ko. Kasi nga, 'di ba? I'm planning to build a nursery as well in the near future. Kaya importante yung certificate. By the way, doon sa mga taga Leyte or taga saan ka man dito sa Pilipinas, kung gusto nyo magpa-seminar din, just send us a message or kay Ma'am Ellen Galliarno. Nasa link yung FB page natin, yung mga farm FB pages natin, nasa link. Pwede kayo mag-send doon or comment po sa video na ito. And we will conduct seminar po sa inyong lugar. Of course, kailangan mag-invite po tayo ng delegate from DENR kasi they will be the one to further discuss lalo na yung RA 9147 for the regulations. Alright, let's continue. So, pakita ko lang sa inyo guys yung actual inoculation doon sa Thailand. So, ito po ako, mahaba pa ang buhok ko dyan. Tapos kulay pula yung polo ko. So, tingnan natin. Sir Mark, diri ka kay diri ko. Hindi, taas ka na daw, dra lang astaw. Yung sa may pako, i-drill nyo. Mark, focus ka Mark. Dito ka sa kabila, Mark. Dalawa na. Okay, so, mga ano ata kami na participants dyan, mga 20. Of course, it's all expense by yourself. So, kung plano mong pumunta ng Thailand, if it's your first time going to Thailand, I have the tutorial video sa baba. Okay, kung ano yung mga requirements na kailangan mo bago ka makapunta sa Thailand. Okay, yan po yung latest. So, tingnan pa natin ang video. So, dito, yan yung ginagawa ko dahil dinidrill ko yung puno. So, parang pa-diamond siya, triangle. Okay, at least may idea kayo. Anyhow, we'll be having an agarwood farming seminar level 2 siguro dito sa Burawin, Leyte in the near future. I'll keep you update guys. Ipupush ko naman po yan sa ating Facebook account tsaka sa ating TikTok at FB pages. Okay, kaya make sure to follow and click the notification bell para updated kayo guys. Okay, yung next naman Sir Mark, diri ka kay diri. as yung carving. So again, after mo makapagtanim, like umabot na siya ng 6 years old or 8 years old, nakapag-perform ka na ng inoculation, then you wait another 3 years, then pwede ka na mag-harvest. So puputulin na yung puno, and next niyan is yung carving. So yung carving, tatanggalin po yung white wood, kailangan matira lang yung black wood. Okay, so pakita ko sa inyo. Yan, so yung paghawak nyo ng ano, ganito. So i-hold nyo dito yung thumb nyo para may support. So ito yung, tapos ganyan lang. Ayan, I get to experience that one guys. Makikita yan sa full video ng aking seminar sa Thailand sa link ng baba ng video na ito. Hindi naman po mahirap tanggalin yung white wood kasi soft wood kasi siya. Yun ang kagandahan sa Aquilaria. White, hindi mahirap tanggalin yung white wood. Tapos wag nyong itatapon ito guys itong mga white wood na ito kasi 'di ba I mentioned earlier yung wood oil, it needs to undergo distillation process. So iipunin niyo tong lahat to. Tapos i-cook ano siya. Pero isa-separate ito. Ibang distillation kasi ito eh. Kasi may mga byproducts pa yung agarwood like yung mga oil liniment yun. Pero yung for wood oil talaga na pure, yung black talaga, black wild resin wood. Yun yung chinachap-chap. Tapos ginigiling ba? Tapos na undergo ng distillation. Okay? Yan, so just want to share with you guys yung mga farms na minamanage ko as of now dito sa Dagami, Leyte.
Just to tell you a story, how I become farm manager. Ganito kasi yan, guys. During pandemic, syempre wala akong work. I stumbled upon a Facebook post ng house and lot for sale. So sabi ko, anong klaseng work kaya to? They post house and lot for sale. And I found out it's real estate. And I got interested. So, paano kaya magpa-license? Ano ba to? Paano ba makapasok sa ganitong work? Kasi wala akong work that time. So, yun, nag-attend ako ng real estate seminar sa Field Center. Then, nagpa-accredit po ako. So, I'm under a licensed broker. Shout out kay Boss Joel Patente. Pinaka-the best na broker ko po at appraiser dito sa Leyte area. Highly recommended po. Napakabait po na broker partner. Thank you so much po sa inyo. I learned a lot from you, Sir Jubel. Shout out. So yun, nagpa-accredit ako. Then dahil nga nakita ko yung post hindi ko maalala yung pangalan ng babae from Alang-Alang, somewhere in Alang-Alang. Sabi ko, pwede ba akong mag-post ng ganyan? Mag-agent kumbaga. Yun, try ko. Walang bumibili ng mga house and lot nung pandemic. Sabi ko, hirap naman makabenta ng ganito. Ano ba kayang magandang ibenta? Then naalala ko, uso yung plantito-plantita, diba doon? So sabi ko, what if magbenta ako ng mga lupa? Pero that time, wala naman kasi akong lupa. Alam ko na. Punta ako doon dito sa Dagami area, mga bara-barangay. Tanong-tanong ako kung may mga binebentang lupa. Doon, nag-start ako magbenta ng mga lupa. So 2019 nag-start na ako sa real estate. And may mga nabenta akong lupa. So pinakauna is yung Middle Earth Farmland. Ito po ay 4.8 hectares na lupa. Ito po ay plantation ng Hawaiian pineapple. At mga nyug, so intercropping at agarwood. So ito po yung pinakaunang lupa na I'm able to sell, then I manage it myself. So of course yung lupa ay parang virgin forest, so ako yung kumuha ng mga tao sa paglilinis, pagpapa-fence, tapos pagtatanim. So ito yung unang farm na I manage. Then sa sunod na taon, mayroon na namang bumili na client ko. Ito na yung The General Soil Foundation. Bali dalawang lupa ito, 1.1 tsaka 1.6. So ito naman po ay intercropping method din. Agarwood tsaka mga nyug. At ito naman po ay yung farm ko dito sa Barangay Patok, Dagami, Leyte. Lot 7835. So I named it after sa lola ko kasi yung tax declarant or registered owner talaga is yung lola ko, which is patay na. So ito po ay share ng tatay ko na namana niya sa kanyang nanay. So it is now legally relocate na po siya. Then I'm planning to subdivide lang yung share ko kasi I'm planning to venture into agarwood farming na din. Start 100 seedlings lang muna kasi alam ko naman yung step by step process nila. And then yung last is yung Philippine Agarwood Conservation Movement. Ito namang page na to, ang purpose nito is to provide education sa mga Filipino farmers all about Agarwood 101. Ginawa ko itong page na to way back 2019 when I heard about Agarwood the very first time. Kung gusto niyo malaman guys yung mga kaganapan sa mga farm namin, you can visit this FB pages. Nasa link po ng video na ito. And don't forget to follow, like, share, and share na rin sa inyong mga friends and colleagues. Alright, let's go. So now, we know what agarwood is, ano yung market price niya, ano yung mga main products. Now, how to start an agarwood farming legally in the Philippines. So, yon ang ating bibigyang linaw. Kasi napansin ko, madaming
lalo na nung 2016, 2019, maraming excited mag-agarwood farm. So may mga nakakausap ako, yung iba nag-start na sila ng massive plantation, 1,000. Ang problema, hindi legally source. Yun ang problema, hindi legally source. Kaya nga, kung mapansin nyo, pag may gustong magbenta, lalo na out of the country, laging naharang sa NAIA. Kasi hinihingan sila ng CITES permit. Wala silang may pakita. Excuse me guys, mag-share lang ako. Okay, let's go back to the discussion. Okay, so yun, how to start an agarwood farm legally in the Philippines. Ako excited ako but again, lagi kong pinapaalalahanan, huwag masyadong maging excited sa agarwood farming. Always perform due diligence. Okay, so to start an agarwood farm, you must submit the following to your local Senro or Penro office. Rule number 1, bago ka mag-venture sa agarwood farming, unang-una, okay, dapat mayroon kang lote, okay, or agricultural land, 1 hectare or less, okay, at dapat titulado na ito sa pangalan mo. Again, titulado ito sa pangalan mo. Huwag kang mag-venture sa agarwood farming kung ang titulo ay nakapangalan pa sa parents mo. Kung nakapangalan pa ito sa parents mo, kailangan mo itong illegally subdivide. Again, I provide free real estate consultation. Anything about real estate, send me a personal message sa aking Facebook account at matutulungan ko kayo guys. It's for free. Basic real estate questions, I provide answers or advice for free. Don't worry, I'm a PRC accredited real estate salesperson under broker's license number 032782, valid until 2029. I recently renewed my PRC accreditation sa PRC. And we have a FB page, free consultation on land titling and others. Nasa description ng video na ito yung link, so you can visit our FB page. So again, rule number 1, dapat mayroon kang agricultural land, 1 hectare or less, at dapat nakatitulo ito
sa pangalan mo mismo. At dapat yung titulo ay it could be OCT, TCT. If CLOA, kailangan may supporting documents. To know more about CLOA, may tutorial video ako. Nasa link ng video na ito yung tutorial about CLOA, kasi medyo tagilid tayo pag CLOA title, pero not most of the time. You'll find out sa tutorial video ko about CLOA title. Nasa baba yung link, you can check it out guys. Okay. Pangalawa, dapat legally source yung seedlings mo. Okay, meaning bibili ka sa mga DNR registered nursery gaya kay Ma'am Ellen Galierno or DM Infinite Nursery. So kung gusto mong mag-order ng seedlings, minimum order is maybe 50 to 100 seedlings, kasi we recommend backyard farming. Hindi mo kailangan bumili ng million Aquilaria species. Now if kung gusto mong makaproduce ng wild oat gaya ng sinabi ko earlier, pwede kang bumili ng millions of Aquilaria malasensis or Commingiana, tapos itanim mo sa lupa mo, then wait 10 to 15 years or 30 years para makaproduce ka ng wild oat via natural infection. Okay, of course, we have to be realistic kasi nga may demand ngayon sa agarwood. So walang option yung mga perfumery at saka yung mga buyers ng agarwood, lalo na yung incense saka oil, tangkilikin talaga yung cultivated oat. Pero again, sa cultivated oat naman, yung labanan is dapat kung ano man yung ginamit yung inoculant ay nakaka-produce siya ng quality na malapit sa wild oat. Okay? So it's all up to you guys kung anong klaseng inoculant. Pwede kayo mag-invent ng inoculant. Pwede niyong sugat-sugatan yung puno, lagyan nyo ng kung ano-anong mga natural diyan. Basta wag lang kayong gagamit ng chemical. Bahala kayo kung ano yung gusto nyo. Basta ang labanan sa agarwood is yung quality, as much as possible wild oat. Okay? Legally sourced, dapat mayroon kayong kopya ng WCP at LTP. Ibibigay yan sa inyo doon sa registered DNR nursery. Okay? At of course, letter of intent. So mayroon po tayong template ng letter of intent. Sa mga gusto ng template, mag-message kayo sa aking Facebook account and I'll send you the template kung hindi nyo alam. Or pwede rin kayong pumunta doon sa Penro or Senro office para mag-ask ng kanilang template regarding sa letter of intent, expressing your purpose of the plantation. Ano ba yung purpose mo? Pangalawa is proof of land ownership. So kukuha po kayo ng, of course may lote ka na, titulado na sa pangalan mo. So kailangan mong kumuha ng certified true copy of title sa registry of deeds. Okay? Hindi naman po mahal yan, mga nasa 300 lang yan. Tapos kailangan updated yung emilyar mo para makakuha ka ng latest tax declaration, kasi hindi nagre-release yung assessor ng tax declaration kung hindi mo muna babayaran yung amilyar. Alright? At again, yung CLOA, certified true copy ng CLOA title. As I mentioned earlier, panoorin nyo muna ang tutorial videos ko about CLOA kung CLOA ang titulo mo. Tapos, if you have, after mo mapanood yon, you can send me a message sa aking Facebook or leave comments dun sa video kung meron kang katanungan or clarifications about CLOA. Okay? Number 3, certification, certificate of tree plantation ownership. So, kukuha ka nito sa inyong barangay, chairman, or municipal executive. Check natin kung nagre-record pa. Baka hindi na to nagre-record. Okay, it's still recording pa naman. Okay. So balik tayo. Tapos proof of legal source, yun nga, WCP, LTP. So WCP is baka jargon sa inyo, yan po ang tinatawag na wildlife culture permit. Okay, saan na tayo? Wildlife culture permit at local transport permit, at saka resibo
or invoices galing sa registered nursery para mapatunayan na hindi mo kinolekta yung seeds mo or seedlings sa wild. It is legally sourced. Okay? At yung pinakahuli naman ay yung WCUP. So yung WCUP po ay kinukuha ito sa DNR sa inyong lungsod. Ito ay very essential to legally cultivate, harvest, and trade agarwood in the Philippines. So again guys, I highly advise na pumunta kayo sa pinakamalapit na DNR sa inyong lugar for clarifications, kasi iba-iba po yung regulations ng DNR patungkol sa legal agarwood farming. Okay, mas maigi po na pumunta din po kayo doon. Okay? Kaya kailangan ng CITES permit. Kanina kung napansin nyo, may pinakita ako sa inyo na video kung saan illegal yung pagbenta nila ng agarwood kasi wala silang mapakitang CITES permit. Ang CITES permit po, ito po ay pinaka-importante kasi parang yan yung lisensya mo, okay, sa pagbebenta ng agarwood locally and abroad. Okay? At yung CITES permit, prevent din yan yung pagkaubos ng Aquilaria species sa kabukiran. So based on my research, dati may mga bansa na nag-aalaw ng pagbebenta ng wildwood at binibigyan sila ng CITES permit. Pero ngayon, nag-iba na yung desisyon ng mga bansa na yon. Mas tinatangkilik na nila or pinopromote na nila yung cultivation talaga para mapangalagaan at hindi maging extinct yung Aquilaria, kasi kumbaga isa yan sa pinaka-importante sa buhay ng tao, lalo na sa mga tumatangkilik nito ng mga bansa, Saudi, China, India, Japan, even sa Philippines kasi we use it sa mga church, yung mga incense. Okay? Okay, question. So again, kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mag-atubiling mag-comment sa ating video. Send me a direct message sa ating Facebook account or text me 0996452812. Huwag lang po kayong magtatawag kasi sobrang busy po ako ngayon. I won't be able to answer your phone call. So better text me na lang. Okay? So any key takeaways guys sa ating discussion for today? Para malaman ko talaga na may natutunan kayo at nakinig kayo sa ating discussion, mag-comment po kayo sa ating video na ito kung ano yung mga learnings na natutunan nyo, mga importanteng information. Okay? So that's all guys for today's discussion. As a thank you, please like, share, subscribe, hit the notification bell para updated kayo sa aking i-upload pa na videos, lalo na doon sa upcoming na harvest ni Ma'am Ellen, kasi siya yung pinakaunang legitimate agarwood farm na gumamit ng bamboo stick kay Sir Witsawa, at malalaman natin kung nakaproduce ba talaga ng wood yung bamboo stick kasi dito sa Malasensis species, kasi as I mentioned, crush na gumana naman siya. I don't know with Malasensis, so we'll see it firsthand once mag-update sa akin si Ma'am Ellen, punta ko sa farm nila, and then I also get to witness kung ano yung market nila, kasi they told me they have market naman sa ibang countries. And then let's pray and hope that it would be successful. Then that would be the final na talaga na mag-start na ako ng sarili kong agarwood farm, kasi what I'm doing right now is purely all research and due diligence. So I'm already 90% with my due diligence, so 10% na lang pagka na-confirm ko na lahat-lahat, I'll start my own. What I did in my part, I legally separated lang yung lote ko.
then have it a title under my name para pag nakumpleto ko na yung 10% na kailangan ko na information, then I'll proceed. That's it. That's my technique, guys. Huwag masyadong excited sa Agarwood. It doesn't happen just days. So you have to always perform due diligence. God bless everyone. Maraming salamat. Bye-bye.